Welcome po sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung binabantayan nating low pressure area sa may West Philippine Sea. Yan po ay naging bagyo kaninang alas 2 ng madaling araw ayon sa Pag-asa. So, in-upgrade nila yan as a tropical depression. Since sa labas ng PAR yan naging bagyo, hindi po ito nabigyan ng local name. At sa kasalukuyan, sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, ito ay nasa lying around 610 kilometers west ng Iba, Zambales. So, banda dito at nasa labas na nga yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa tropical depression category ng Pag-asa na may lakas ng hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa around 70 kilometers per hour. Ito pong ating binabantayang bagyo sa labas ng PAR ay hindi natin nakikitang mag-landfall at lalayo lang po yan sa ating bansa. Pupunta dito sa may area ng Vietnam or dito sa southern portion ng China. Diyan po sa may Hainan. So habang binabaybay niyan, ito pong West Philippine Sea, makikitaan ito ng paglakas in the next few days pa. So kikilos yan papunta dito. So wala po yang magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero again, ito po ay patuloy na nag-e-enhance o nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon na siya pong nagdadala ng mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa, particularly sa western section nito. May nagre-request sa atin na dapat daw mas maganda yung linya ng mapa natin para daw mas madaling makita. Ngayon, i-explain natin yung sistema ng satellite image. Sa satellite image, para po kayong may camera sa itaas, nakatutok sa ating bansa. So, nasa space yung ating camera. Pinipicturean niya yung ating clouds at yung ating bansa. So, para makita yung real-time na situation ng ating mga weather for this context. Ngayon, ihalin tulad natin sila. Halimbawa, kumukuha kayong camera, may nakaharang. So, hindi mo makikita yung kinukunan mo ng camera since may humarang. So, ganun din po dito. Kahit ano pong gawin natin, lahat po ng satellite image na makikita nyo, since makapal yung kaulapan, is haharangan niya po talaga yung landmass or yung ating pinipicturan or yung ating lupa. So, ang hirap din po talaga i-distinguish niyan. Although meron naman po itong delineation na mas maayos, kung mapapansin nyo, kapag makapal talaga yung ulap, halos nawawala nga yung ating Pilipinas o yung buong bansa natin. Lalo-lalo na kapag malawak yung ating kaulapan. So, ang gagawin na lang natin, syempre, is isuzoom in natin yung ating mapa para mas makita nyo ng mas maigi. Pero again, kahit sa satellite po tayo tumingin, since pinipicturean yan, yung ating satellite, real-time image, mahirap po talagang makita yung mapa kasi nga haharangan ng makakapal na kaulapan. Dito nga sa ating satellite image na nagmula sa windy, makikita nyo dito na napakakapal ng mga kaulapan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. So ayan, zoom in na lang natin. Again, dahil doon sa ating habagat or southwest monsoon, meron tayong mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Kung mapapansin nyo, meron tayong cloud cluster dito sa may East Philippine Sea. So, ito yung kinikwento natin itong nakaraan pa. Ito yung flow ng ating hangin, papunta doon sa ating bagyo. Ito yung ating southwest monsoon. Again, ito po ay parang elongated trough. So, pag ganyan po yan. So, since southwest yung ating hangin dyan, nagkakaroon din po tayo ng mga kaulapan dyan at mga thunderstorms. Kagaya po nito, mga flare-up ng thunderstorms. Habang umaakyat, itong binabantayan nating sama ng panahon, aakyat din po yung mga flare-ups na yan. Sa ngayon, ito pong extended trough at yung ating habagat or southwest monsoon ay nagdadala po ng scattered o kalat-kalat na pagulan. Kapag sinabi pong scattered, may mga nagtatanong din bakit may araw, may low pressure area. Pag sinabi pong scattered, may chance po talagang sumikat ang araw. Pero any time of the day, meron tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan. So, buong araw po yan, posible. Pero may times po na sumisikat yung araw o nabubutas din yung ating kaulapan. So yan po ang ating asahan sa malaking bahagi ng Visayas,
Dito rin sa Northern Mindanao, meron tayong mga possible isolated thunderstorms dyan. Pero ito pong Visayas, meron tayong mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan, lalong-lalo na sa western section nito. Ganun din po ang ating panahon sa Bicol region, Calabarzon, lalong-lalo na sa areas ng Batangas at Laguna, Cavite. Ayan, meron tayong mga thunderstorms sa kasalukuyan dyan. Malaking bahagi ng Mimaropa. Ito pong areas ng Mindoro, dyan po tayo mas nakakaranas ng maraming pagulan. So mga occasional rains po tayo dyan, maging dito sa area ng Palawan. Dahil doon sa epekto ng ating habagat or southwest monsoon. So meron din po tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ng Tarlac, Bulacan, Pampanga, at Nueva Ecija. Pero yung ating concentration, ng ating mga mas madalas na pagulan ay nandito sa area ng Zambales at Bataan. So meron din po tayong mga flare-ups o isolated mga thunderstorms dito sa ilang parts ng Ilocos region. So ang epekto po ng ating habagat or southwest monsoon ay magpapatuloy pa in the next 2 to 3 days. So yan po yung indirect effect. Ito ang ating binabandayang sama ng panahon. So bukas, kung mapapansin nyo yung ating rain accumulation map, ito po yung ating bagyo. Nandyan pa rin sa may West Philippine Sea. Ito yung mga areas na kung saan mas marami yung pagulan. Ito pong Palawan, Mindoro, at itong area ng Antique. Kasama po dyan ang Batangas, Cavite, Zambales, Bataan, yung mga nasa western section o yung nakatapat dito sa West Philippine Sea. Nandiyan po yung ating mga occasional rains o paminsan-minsang pagulan dulot ng ating habagat or southwest monsoon. Again, ito pong mas kakonti yung kulay blue. Ibig sabihin, mas kakonti yung pagulan dyan. Pero mga scattered, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms, yan, mas marami po tayong mga pagulan dyan. So, ito pong mga less the color blue, meron tayong mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan in the next 2 to 3 days pa. So, Visayas, Bicol region, Calabarzon area, and Central Luzon. Dito sa Northern Luzon, mas nadadagdagan po yung ating pagulan bukas hanggang sa darating na Thursday. Kasi ito nga ang ating extended trough. Kung mapapansin nyo dito, itong area na ito ay marami din pong accumulated rainfall. So para siyang maliit na low pressure area din. Actually, yan po yung dating 93 W invest. So yan, dito nga nagkaroon pa siya ng ayan, parang maliit na circulation. So by tomorrow hanggang Thursday, ito ay sa darating na Thursday na meron na po yung o umaakit na po yung mga pagulan ng extended trough natin. So ito po yan. So, meron na po tayong mas mataas na chance ng pagulan or madadagdagan po yung ating mga pagulan dito sa Northern Luzon, particularly itong Ilocos region. So, meron pa rin tayong mga possible na thunderstorms dito sa Zambales, Bataan by Thursday, maging sa areas na Occidental Mindoro. Sa darating na weekend, mababawasan na yung ating pagulan. Dahil, habang lumalayo yung ating sama ng panahon, hihilahin niya papunta sa kanya yung ating southwesterly wind flow o yung ating habagat o yung ating hangin na nanggagaling sa southwest. Ito po ay sa darating na Biyernes hanggang sa pagpasok ng weekend. So mas mataas na po yung ating axis ng pagulan. Since mataas na yung ating bagyo niyang weekend, so nandito na po yan. So pag ano na yung ating hangin. Papunta sa kanya yung mga moisture ng habagat or southwest monsoon. So significantly mababawasan po yung ating pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Saturday hanggang Sunday. So mas nadagdagan naman yung ating pagulan dito sa Mindanao sa darating na Sabado. So mga isolated na thunderstorms ito. Pero most parts ng Luzon, yan, mababawasan yung ating mga pagulan dahil sa paghila nung bagyo sa labas ng PAR dito sa ating habagat or southwest monsoon. So bago tayo matapos yung trivia namin kanina sa TV5, i-share ko sa inyo. Saan nga ba since sa labas naging bagyo itong sama ng panahon natin, hindi po yan na bigyan ng local name. So na-cancel si Bagyong Auring. Pero saan nga ba galing ang mga pangalan ng bagyo? So again, ito yung trivia namin kaninang umaga. Kung maalala nyo, since 1963, babae yung pangalan ng bagyo na nagsisimula sa NG at ING. So, usually, maririnig nyo yung Reming, Katring, Unsang. So, yan. Kapag nasa loob ng PAR or nabuo sa loob ng PAR,
yung ating bagyo, binibigyan nga yan ng local name. So dati nga, babae po ang pangalan niyan. Pero since babae yung pangalan, nagrereklamo yung ibang feminist groups. So nung 1998, naglungsad ang Pag-asa o nag-start sila ng para contest. Ang pangalan ng contest ay Name a Bagyo Contest. So sasuggest ka ng pangalan ng bagyo. May premyo po yun. Ang premyo po niyan ay, yung mapipiling pangalan, meron tayong 1,000 pesos. Tapos 500 pesos naman para doon sa mga napiling auxiliary names. So yung auxiliary names, yan po yung pag sumobra sa 25 or pag sumobra sa alphabet yung pangalan ng bagyo, manghihiram tayo doon sa auxiliary names. So pumili ang Pag-asa doon sa raffle, yung mga nanalo binigyan ng premyo. Tapos nung 2003, meron na tayong bagong set ng pangalan ng bagyo. So ito po yan. So, ito yung mga bagong set ng pangalan ng bagyo. So, lalaki at babae na yan. Meron din po dyan yung mga sikat na mga panahon noon, kagaya ni Onyok. Ayan. So, culturally, may mga pangalan na naaayon dun sa panahon na nagkaroon ng Name a Bagyo Contest. So, every 4 years po yan. So, sa ngayon, 2025, Auring, yung ating pangalan. So, in the next few years, hindi na natin makikita pa yung Auring. Sa around 2029 na po natin makikita. So, umuulit po yan. Every 4 years yung pangalan ng bagyo. Pero may mga nare-retire din o nadidecommission o natatanggal na pangalan ng bagyo. If ever merong malaking damage yung bagyo, 1 billion pesos or more worth of damages sa infrastructure at agriculture, tinatanggal na po ang pangalan ng bagyo. At more than 300 deaths or marami pong napatay yung bagyo, tinatanggal na rin po ang pangalan niyan para makaiwas na po sa trauma at dun sa negative impact nga ng bagyo. So mga example niyan is Ondoy, Yolanda, Odette. So yung mga malalakas na bagyo na nakapaminsala sa atin, tinatanggal na po ang pangalan niyan dito sa ating auxiliary name. So pinapalitan din po yan. At minsan, meron din pong tinatanggal na kapangalan ng presidente, gaya ng Gloria, tinanggal po yun. Noynoy, dahil sounds like Ninoy, tinanggal din po yan. Meron din pong tinanggal dyan na pangalan, yung Canor, tinanggal po ang pangalan ng bagyong Canor. Hindi ko lang alam kung bakit. So, comment nyo sa baba kung alam nyo kung bakit tinanggal yung bagyong Canor. So, yun muna ang latest para dito sa ating binabantayang bagyo sa labas ng PAR at sa ating habagat or southwest monsoon. Again, mag-ingat po tayo ha. If ever, nakakaranas tayo ng mga severe thunderstorms na dulot ng habagat. So, mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods, landslides, especially sa mga low-lying areas, mabubundok na lugar at nakatira or yung mga nakatira po sa malapit sa ilog or malapit sa dagat. Uli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin.